So may tanong sila sa atin guys about sa grounding ng inverter. So dalawa lang yung pwede nating sagutin at nasagot ko na rin to, pero mas maganda sagutin pa rin natin via video. So ito yung comment ni Sir Kulas. Kung off-grid hybrid sir, inverter tapos di mo naman kay kakabitan ng AC in kahit wala na bang ground kasi hindi naman siya grid tie. And then yung isa ay yung shoutout nga pala kay Sir Kulas. Then si naghirap na ang pangalan nito. Okay lang po ba na kahit hindi banded yung ground rod? So doon siguro sa ating sa ating solar. Yung solar panel ko kasi ay nasa 10 meter yata. 10 meter ba to? 6 meter lang yata. 6 meter from inverter papunta dun sa may solar panel. So medyo may kalayon. Hindi naman siya masyado malayo. And okay lang daw ba kung hindi siya banded sa ground ng malamang ganun yung comment niya, yung tanong niya. Hindi pwede lang daw ba na hindi banded yung ground doon at ground dito? Unahin natin yung tanong ni Sir Kulas about sa grounding. Malamang dito sa inverter at sa solar panel. Ayan. Karamihan kasi na inverter, yung ganitong klaseng inverter, kahit anong brand yan ay made of metal. So hindi natin maiwasan na magkakaroon yan ng static. Kahit sabihin natin walang nakakonect sa body na live, ay magkakaroon siya ng static. Lalo kung just in case na nagkaroon ng pinasok ng daga, nginat-ngat yung wire, yung AC in or out, at pumunta sa kanyang body, kung sakaling mahawakan mo, kahit pa paano may iwasan na mabawasan yung membro ng pamilya mo. So para sa akin mas safe. Kahit dito sa battery, made of metal yung kanyang chassis. Tapos meron siyang grounding band. Ayan, napaka-importante niyan para maiwasan na magkaroon ng kuryente. Electrical shock, static, meron yan. Dami kasi ng metal sa loob, tapos dinadaluyan pa ng AC, parang parang capacitor. Parang yung mga linya ng kuryente natin sa layo niya, parang naging capacitor na yan. Na kahit wala ng kuryente, merong natitira. Kung sakaling may trouble, kung sakaling may static, hindi yung tao yung hindi hahawak ang makukuryente. Pag hindi mo kasi lalagyan yan, yung balat mo, pag dinikit mo ganyan, mayroon siyang kuryente. Tapos nakapapa ka or basa yung tsinelas mo. So ganito na lang. Para iwas problema, dapat lagyan natin ng ground. Kahit ngayong natin yung ating circuit breaker box, naka-ground yan yung kanyang chassis. Para may iwasan natin, malayo may butike. Namatay yung butike nung dinaanan niya yung wire, na-stuck na siya doon, tapos nakahawak doon sa metal. Tapos hinawakan mo, bigla ka nawala sa mundo. Cause of death, dahil sa butike. Sagwa, diba? Tapos kung sakali sa inverter natin, yun, isa pang dahilan yun. Kung sakaling dinalaw ng mga butike, insekto, tapos nagkaroon ng connection sa body, hinawakan mo, cause of death, butiki. So hindi, may kahit pa paano maiwasan. Para mas safe, kung ano yung instruction dapat gawin natin. Magkano lang naman yung wire na number 12, number 10, nailagay natin na grounding band, yung ganito. Magkano lang naman. Wag nating tipirin kung sa safety natin. Kaya mga ginagamit natin na yung DIY natin na mga inverter, yung tig 1,000, 2,000, meron yan. Kaya kung minsan di natin napapansin, hindi natin nilalagyan ng grounding wire. Kaya kapag minsan hinahawakan ng bata, hindi man sila nagsasalita, hindi man sila nagsasabi, pero kung minsan pag nahawakan nila, nakapaa, meron. So napakadelikado niyan. Tapos nahawakan mo yung metal ng battery, delikado yan. Kaya lahat dapat safety. Kaya sa akin, yung ground nito at dito nakaband dun sa metal papunta sa baba. Then dun sa isang comment, isang tanong,
na kahit hindi na daw ba na okay lang daw ba na hindi bonded yung ground dun sa ating solar panel papunta dito sa ano, sa mismong main inverter, main unit. Parang ganito, yung ground ng poste papunta sa kabilang poste. Di ba dati nung ano, yung kahoy yung ginagamit nila, merong travel papunta sa baba, tapos nakabaon sa lupa. Eh ngayon, dahil ngayon ginagamit ng mga poste is metal na, hindi na, wala nang wire pa baba. Kasi yung mismong poste, yun na yung ground. So, ang tanong ngayon ay okay lang daw ba na yung dun sa baba, yung ground ay hindi mo na ililink papunta dun sa kabilang poste. Parang ganon. Na yung ground wire natin dun sa ano, mismong solar panel, yung nakatusok sa lupa, papunta dito sa ano, main unit, eh kahit wala na daw bang wire. Kasi yung nasa diagram ay meron. So, okay lang naman, nalalagyan mo kung medyo mayaman-yaman ka sa ano, wire, pwede lang namang meron. Pero dahil nga sa ano dito sa amin, yung lupa ay hindi naman nawawala ng tubig, palaging saturated kasi kung sa ulan, eh marami dito. Kaya yung ground rod, yung metal, ay umaabot siya ng 1.5 meter yata, yung pinukpok ko. So, basta maabot niya yung basa. Kasi ang mineral ng tubig, ng lupa, mataas ang kanyang resistance. Kaya kahit hindi na natin lagyan ng grounding band sa lupa. Pero nasa sa inyo kung gusto nyong lagyan. So, yung nilagay natin grounding rod doon ay safety lang naman kung sakaling may kidlat. Pag kinidlatan yung nyog, meron siyang may mga residue pumunta doon. Kahit pa paano, hindi ma-absorb nung panel na papunta dito sa inverter. Kahit pa paano, diretso na siya sa lupa. And isa pa, kung sakaling may residue na electricity dito na pupunta doon at nagta-travel dun sa metal doon, kahit pa paano, diretso na siya sa lupa. Na kapag umakyat si Wadilasag doon, hindi siya mamamaalam na maaga. Ayan. So, ganun po ka-importante ang grounding, kagaya dito sa mga mga power station. Sa mga power station kasi, optional siya na kahit hindi mo nalagyan. Kasi nga, yung kanyang chassis ay made of plastic. Ayan. So, optional lang kasi pag hinawakan mo siya, hindi na metal yung hinahawakan mo kagaya dito. Ayan. Pansin nyo, plastic na lahat. Pero kung sakaling metal, kagaya ng mga inverter, ang mga inverter kasi tumaas na hanggang sa 2,000, 3,000 watts, required na siya na lagyan ng grounding wire. Pero kung tutusin sana, kahit yung tig 1,000, 500, 200, dapat meron na, kasi delikado na yun. Kahit hindi man siya connected sa grid. So, pwede nating lagyan or hindi. Pero pag ginagamit natin as a generator or inverter sa bahay at kinonect natin sa grid, dapat meron yan. Kahit na hindi na-connect sa grid, mas safety pa rin na lagyan natin para kung sakali, pag nahawakan natin yung metal dito, hindi tayo yung pupuntahan ng kuryente. Kung sakaling meron siyang mga power residue. Kaya kung minsan pag nag-charge kayo ng cellphone at sinasaksak nyo sa kanyang AC, yung mga power station, pag nawakan natin ganon, meron siya. Dahil nga wala siyang grounding band. Imbes na diretso na yung current, na yung kanyang static or yung kanyang mga residue na pupunta sa secondary, diretso na sa ground, hindi. Dadaan sa katawan mo. Yung mga power supply kasi na ganito SMPS, meron siyang capacitor na from primary, from AC, dalawa yun magsasalubong yan papunta dun sa ground, secondary. Meron yan, mga computer, mga welding machine, mga SMPS, meron yan. Sa mga TV, meron yan. Kaya minsan pag hinawakan natin, meron. Lalong-lalo na yung mga 110. Ayan, delikado, lakas nun. So, delikado. Kaya, dapat meron siyang grounding band. Eto, naka-ground to. Meron siyang ground. Kaya kahit nadilaan mo yan, hawakan mo dito, hindi ka maano.
make sure lang na yung wire na ilalagay mo hindi yung nalulusaw na pagtagal after 3 months lusaw na. Dapat yung made of copper. Tapos may katabaan. Tapos eto nakaband dito para safe. Eto yung ground niya na isa. Eto sa labas ko siya pinadaan. Tapos eto naman sa loob pupunta dito yan. Tapos papunta dun sa taas sa metal. So para sa akin kasi ay wag nating tipirin patungkol sa safety. Ayan, kahit na mag-budget kayo, pasok pa rin sa safety. Wag yung masyado.